Nagising ang pari mula sa pagkawala ng malay, at natagpo ang nakagapos ng tanikala. Ang ibabang parte ng katawan ay mahigpit na nakabalot ng puting tela, at tuluyan nang nawala ng kontrol sa buong katawan. Para siyang si Jesus na nakakabit sa krus, na di nadanas ang bigat ng estatwa ni Maria sa gilid, at nadarama ang walang katapusang paghihirap ng kanyang anak. Doon lamang napagtanto ni Padre Igor. Nakapagsubsob ako sa isang malalim na hukay dahil sa pagtakas kagabi. Buti na lang at hindi ako natusok ng mga pako, ngunit nakalulungkot na. Nabigo ang pagtakas na ito. Nahuli na kita. Kinaumagahan, nakita ng pari ang mga madreng nag-aayos sa kumbento. 2 araw na siyang walang ininom na tubig. Sumisigaw ng may halong emosyon. Parang asno pa ang boses sa kulungan ng mga tupa. Kumuha si Margarita ng tubig, para mapigilan ang kanyang pagwawala, kasabay ng pagpapakita ng malasakit. Baka kasi mabulunan ang binata. Maalagang itinaas ang ulo ng pari, pero kapag ang isang tao ay tumanggap ng kabutihan, at hindi mapapagod sa pangungulit, tanggalin mo na ang pagkagapos ko at ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Manahimik ka, Padre, dahil sa pagtakas mo kaya namin nakuha ang mga paa mo. Huwag mo na akong papakialaman pa. Naging tahimik na nga si Padre Igor. Malinaw na hindi na niya makukuha pa ang cellphone niya. Kahit makuha pa, hindi na rin naman magagamit. Madalas maubos ang baterya, tapos nag-ilag pa. Kaya naman, gaya ko, nagpalit na lang ako ng bagong device. Mas makinis na nga ang pagpa-play ng video. Ang importante, hindi naman ako masyadong nagastos. Kasi pumili ako ng maasahang platform. Ibinenta ko yung luma kong device. Yun ay sa Zhenjuan, ang door-to-door na pagre-recycle. Saka nga pala, kamakailan lang, nakipag-ugnayan ang Zhenjuan sa pambansang subsidy program, at nagbigay ng malaking subsidy para sa pag-recycle. Hindi ko akalain, na ang iPhone 14 Pro Max ko ay nakabili pa ng mahigit 3,700. At ang Zhenjuan, pati na ang mga LV bag, at relo na mamahaling gamit ay kaya ring i-recycle. Sa madaling salita, para sa pag-recycle ng second-hand items, inirerekomenda ko ang Zhenjuan. Sa kabilang banda, ay set ang navigation sa city center ng Sydney. Ang ate ni Father Iggy, ay ilang araw nang hindi nakakatanggap ng balita mula sa kapatid. Madalas silang magkasagutan, pero ang ilang araw nang hindi niya naririnig si Iggy ay nakakabahala sa kanya. At ang dahilan kung bakit tinanggap ng pari, ang misyon na imbestigahan ang malayong monasteryo na iyon, ay bahagya ring dahil sa pansamantalang pagtakas, ang kanyang mga paghihirap sa lungsod, at ang gusot niya sa kanyang pamilya. Paulit-ulit na tinawagan siya ng kanyang ate, pero patay ang cellphone nito. Maraming mensahe na rin ang kanyang ipinadala pero hindi naman ito sinasagot, kaya naman nagsaliksik siya, at tinawagan ang simbahan. Umaasa siyang makakuha ng impormasyon mula sa obispo. Sa huli, ang kapatid ko ay katulong ng obispo. Pero mukhang kilalang-kilala ng kausap natin ang pag-uugali ni Father Iggy. At saka, bakasyon nga pala nitong mga nakaraang araw. Kaya malamang sinadya niyang patayin ang cellphone niya, para magbakasyon mag-isa sa dalampasigan. Kasi dati na rin naman siyang gumawa ng ganyan si Iggy. Baka nga bumalik na siya sa trabaho sa Lunes. Kahit pa narinig na ng ate ko ang paliwanag ng obispo. Pero sa loob-loob ko'y hindi pa rin ako mapakali. Paano kung magkamali? Pagsisisihan ko na lang. Kaya naman ang nag-aalalang ate, ay agad-agad na nagpunta sa presinto para magsumbong. At nagbigay ng kaunting impormasyon sa kaibigang pulis, na sana'y makatulong sa investigasyon. May baril ka ba? Wala akong baril. Walang baril, ano ka ba't pulis? Isang pulis na hindi nangangailangan ng madugong baril. Matutulungan mo ba akong hanapin ang kapatid ko? Ayon sa schedule niya, Lunes pa ang balik niya sa trabaho. So technically, hindi pa siya nawawala hanggang doon. Ang labo naman, baka masyadong huli na ang Lunes. Sinabihan ng pulis ang kausap. Wala pa kaming natatanggap na report ng aksidente sa daan. At saka alam naman natin na matigas ang loob ng magkapatid. Kaya naman hindi pagsagot niya sa text niya ay makatwiran. Desisyon ko na pag-usapan na lang natin to sa Lunes. Tamad ka talaga. Bilisin mo. Alam mo ba kung anong klaseng pulis ka? Ang galing mong magmura. Sinabihan ng masakit ang pulis ng babaeng kaibigan niya. Tapos, pinagtawanan pa ng mga kasamahan niya. Siguro, naisip niyang tama nga ang mga ito, na tinatamad siya. Kaya nagpunta siya sa isang bar sa lugar para magtanong.
At nakita nga raw ng may-ari ng bar ang pari 1 linggo na ang nakakaraan. May pupuntahan daw ito sa isang liblib na peninsula, para imbestigahan ang isang sirang monasteryo. Noong unay pinagbilinan pa ng amo ang pari, na huwag nang dumaan sa lupain ng Agos. Pero kung pumunta nga ba o hindi, ay hindi na alam. Pagkatapos, dumating ang pulis sa dalampasigan gamit ang sasakyan. Panahon iyon ng pag-angat ng tubig. Kinuha niya ang kanyang binocular at tumingin sa kabilang pampang. Ang misteryosong lugar ay mahirap pagpasyahan. Sa kabilang banda, 3 madre ang nagsimulang ayusin ang mga gamit sa sasakyan ng pari. May isang album doon na naglalaman ng mga mapa. Pero mukhang sa peninsula na ito, wala itong record ng monasteryong nakalimutan na ng mundo. Para bang hindi ito umiiral. Kasabay noon, may natagpuan ulit si Madre Ify na isang album ng mga blueprint. Yung sinasabi ng pari noon, gusto kong sirain ito at gawing nursing home. Pero hindi naman ganoon ang nangyari. Mula sa magandang modelo sa blueprint, at sa swimming pool sa tabi nito. Parang isang mamahaling hotel ito. Lubos itong naiiba sa inilarawan ng pari noon. Pero ang batang madreng si Kara ay nahuhumaling. At paulit-ulit na pinupuri ang ganda ng babae sa larawan. Pero hindi sang-ayon ang matandang madre sa ganitong lugar. Sa mundong ganito, mawawala na tayo. Hindi rin si Sister Agnes. Sabi niya papatayin daw nila ang mga tupa, naaalala mo ba? Hindi natin dapat hayaang mangyari ito. Hindi sang-ayon ang matandang madre sa pagbabago ng monasteryo. Pero ang batang madre ay labis na nasasabik. Sinimulan niyang idikit-dikit ang mga piraso ng papel na pinunit. Iniisip niya na balang araw ay makatira rin siya sa isang mamahaling hotel. At mabuhay na parang isang modelong babae, na elegante at maayos ang buhay. Ngunit bigla, narinig niya ang pag-iyak ni Father Igor. Wala naman akong ginagawa, maghahanap na lang ako ng aliw ngayong gabi. Kaya't pumunta siya kay Father Igor, para makausap ang lalaki. Kung pakikinggan mo ng mabuti, maririnig mo ang dagat. Matutulog. O kaya'y makinig ng kwento. Masipag si Kara. Kinumutan pa niya ang pari, baka daw kasi magkasakit sa malamig at basang gabi. Tapos, humiga na siya sa balikat ng isa't isa. Magsisimula akong magkwento ng isang nakakatuwang kwento. Para bang inaantok ang pari na parang bata. Ngunit habang papalapit ng papalapit ang dalawa, isang hindi mapigil ang pangyayari ang naganap. Ang inosenteng dalaga, ay hindi naman maintindihan kung ano ang nangyari. Sinubukang tulungan ng pari na pakalmeyan ang kanyang matayog na bundok, subalit ilang segundo pa lamang ang nakalipas. Giniba ang bundok ng pari, at sumabog ang puso ng kasamaan sa sandaling ito. Ikaw na masamang babaeng nangaakit sa sangkatauhan. Kinapopootan kita at ang iyong kasarian. Isinumpa ng Diyos ang iyong kasarian. Dahil ikaw ang pintuan ng demonyo, nilalabag mo ang batas ng Diyos. Dahil sa iyo, ang anak ng Diyos ay dapat mamatay. Sumpa sa inyong lahat na mga babaeng walang galang. Ang dalisay na katawan ng pari ay inagaw na. Tanging hikbi na lamang ang natira. Pagbalik ng 2 matandang madre sa silid, sinimulan nilang pag-aralan kung paano pakikitunguhan ng pari. Hindi talaga angkop na magkaroon ng lalaki sa tabi. At saka, nasa kalakasan pa ng kanyang kabataan si Kara. Ibalik man ng pari, baka mawala pa ang aming tahanan. Kaya nag-isip na naman ng ibang paraan si Sister Iphigenia. Para mapaamo ang pari. Sa nangyari kagabi, lumayo na siya sa Diyos. Mas mabuti pang maging bilanggo ng mga madre, at mamuhay sa mundong ito na malayo sa karaniwan. Matuto ng aming mga paraan. At maging isang kapatid. Hindi. Ayaw sumunod, mapapahamak, nawalan na ng pasensya ang mga madre, at akmang aalis na sila. Nang biglang magbago ang isip ng pari, makatakas muna sa matinding paghihirap na ito. Kaya naman labag sa loob niyang sinang-ayunan ang kahilingan. Kung gayon, hindi na siya kailangang ikulong sa kulungan ng mga tupa. Bumalik na siya sa komportableng buhay. Pero dahil sa pari, tumakas ulit siya. Kaya ang mga nakagapos niyang paa ay hindi mapapalaya. At kailangan din niyang matuto ng paghahabi. Hindi naman pwedeng basta lang siya buhayin ng walang kapalit. At si Kara ang naging masusing guro niya. Hanggang sa natuto na siyang mag-knit ng sweater. Pinangiti niya ang lalaki hanggang sa maging babae na ito. Ngunit paraan lang ito ng pari para itago ang totoo. Tuwing gabi, mag-isa siya sa kanyang silid. Kukunin niya ang ibinigay na kabibi ni Kara. At palihim na hihiway ng puting tela sa kanyang peking paa.
paghahanda para sa kanyang pagtakas. Samantala, sa simbahan naman sa kabilang panig ng lupain. Oo nga, hindi pumasok si Father Igor. Parang nangyari nga ang kinakatakutan natin. Kaya agad na kinausap ng obispo si Police Officer Barnaby, para magsagawa ng isang kumpletong investigasyon sa kaso. Pero dahil sa pagkakaalam ng pulis sa isla, hindi madaling magsagawa ng kumpletong paghahanap. Napakakomplikado ng kapaligiran doon. At saka, ilang dekada na ring walang umaakyat sa isla. Kaya't pinakamabuti na gumamit ng helikopter sa paghahanap. Magandang ideya rin iyon sa obispo. Kaya bago umalis ang pulis, tinawag pa niya ang kapatid ni Father Iggy. Kapag nahanap na si Father Iggy, baka maayos na ang pagitan ng magkapatid. Sa kabilang banda, mabilis ang pag-aangkop ng pari, ngunit may tinatago pala siyang motibo. Nang aakit siya kay Kara para magustuhan siya. Sinusubukan niyang maging malapit kay Kara, at ang inosenteng dalaga ay wala namang masamang iniisip. Ikinwento pa nga niya ang kanyang pinagmulan. Noong 24 na taon na ang nakakaraan, iniwan siya sa harapan ng monasteryo. 2 matatandang madre ang nag-alaga sa kanya, habang tinatanong ni Iggy kung sino ang nag-iwan sa kanya. Matamis nilang pag-uusap, biglang naistorbo ng matandang madre. Dahil sa loob ng maikling panahon, hindi nila paniniwalaan ang lalaking yun. Pero naniwala ang batang madre. Isang maliit na bulaklak ang kumuha ng loob ng dalaga. Sinabi ko na sa inyo, lahat ng nilikha ng Diyos ay mapapaamo. Susupilin ko siya. Isang malakas na dagandong ang agad na sumire sa magandang kapaligiran. Nakita nilang papalapit ang isang helikopter sa malayo. Kasabay noon, ang 2 madreng nagtatrabaho sa monasteryo ay nakarinig din ng ingay, parang isang masamang pangitain. At nang mapagtanto ng pari ang pinagmulan ng ingay, sa wakas, naramdaman niyang dumating na ang pagkakataong muling mabuhay. Ngunit agad siyang hinayla ng isang madreng dumating sa isang lugar na liblib. At dali-daling lumabas upang hanapin si Kara. Samantala, sinamantala ng pari ang pagkakataon, at tinanggal ang posa sa kanyang paa. Palapit ng palapit ang eroplano sa monasteryo sa maliit na isla. Nakatakas din ang pari bago pa man makabalik ang tatlo. Isang kabibe na lang ang natira. Ito ang regalong binigay noon ni Kara sa pari. Ngayon naging simbolo na ng matinding pagsisisi at pagkadismaya. Niloko siya ng lalaki. Nang mga sandaling iyon, may eroplano nang umiikot sa itaas. Agad na sinamantala ng pari ang pagkakataon. Umakyat siya sa pader, sumigaw ng malakas patungo sa itaas. Ano kaya ang mangyayari pa? Abangan si tao. Ituloy natin sa susunod.